Parang masyado yatang nagiging mabagal ang Lakers kung sakaling gumawa nga raw yung mga to ng trade para sa isang backup center. Mauuna pa yata itong Boston Celtics dito kay Walker Kessler. Maraming mga analyst kasi ang hindi pa rin kumbinsido sa naging laro at performance ngayon nitong si DeAndre Ayton bilang starting center. Pre-season pa lang, bumagsak na agad yung performance niyan. Ang problema kasi sa off-season move pa lang, kita na yung mabagal nga raw na nangyayari sa front office ng Lakers sa paggawa ng trade. May mga article pa kasi na lumalabas ngayon na sa kalagitnaan pa lang ng off-season may mga center na talaga na tinatarget ang Lakers. Nandyan yung mga pangalan tulad nila Al Horford, Clint Capela, Brook Lopez, Miles Turner, Kessler, Claxton at yung iba pa. Pero ni isang araw sa mga yan walang nakuha ang Lakers. Napunta lang dyan sa ibang mga teams. At pawang nakuha lang nila itong si Ayton sa free agency pa. Sobrang araw talagang nagtitipid ang Lakers sa cap space na parang ngayon nila mararamdaman yung problema na yan sa pagtitipid sa pagkuha ng isang underrated center. Ewan ko lang yan yung nakikita para dito kay DeAndre Ayton. Double-double machine. Siguro kung 2021 season pwede pa, pero ngayon kasi marami ng araw mga young and talented center plus versatile pa yung mga yan. Every year pa nag-a-upgrade ang NBA pagdating sa mga higanting player. Kaya hindi rin talaga ganun kadali ngayon na makipagsabayan ang Lakers sa front depth nila. Mapa Eastern o Western talagang mabibigat na yung kalaban. Yan din halos kasi talaga ang in-demand ngayon sa market, mga versatile bigs na pinag-aagawan talaga. Ang Lakers ngayon kailangan pa rin na mag-adjust sa defensive matchup kahit may DeAndre Ayton pa. Dahil may mga opponent sila ngayon sa Western na talagang naglalakihan yung lineup. May mga frontcourt na talagang dominant. San Antonio Spurs, Houston Rockets, Suns, Timberwolves, Dallas at kahit nga itong Denver ngayon meron ng Jokic plus Valanciunas pa, Twin Tower. Marami pa kahit sa Eastern talagang switch heavy schemes yung mga kailangan pagdating sa mga front depth dyan. Kaya nakikitang kailangan talaga ng Lakers ng isang mahusay talaga na rim protector, shot blocker para sa kanilang interior defense dahil yan mismo yung nakikitang malaking butas sa lineup ngayon ng Lakers kahit meron pang DeAndre Ayton. Isang injury lang ang abutin yan sa regular games. Kung walang backup center sila, siguradong tapos nga raw yung mga to regular season pa lang. Si Kessler ngayon sa Utah Jazz walang nabuo dyan na extension contract sa rookie scale deal at dahil dyan mismo siguradong papasok yan sa free agency next off-season. Kung paaabutin pa ng Jazz sa next off-season lalo na kung may magandang offer nga raw na bubungad sa mga to bago ang regular games ngayon o depende lang kung gusto pa nga raw ng Jazz na i-renew ang contract nitong si Kessler. Ang Lakers kasi talaga ang pinaka frontliner team para dito kay Kessler. Ang problema lang kung maabot ng Lakers yung trade offer na hinahabol ng Jazz dito kay Kessler. Maraming teams ngayon ang nagpapakita talaga ng interest para makuha ito sa Jazz tulad nitong Boston Celtics ngayon na nare-report na nagmo-monitor ngayon kay Kessler sa potential trade. Si Kessler kasi ngayon may salary na lang na nagkakahalaga ng 4.9 million para sa 2025 to 26 season dahil restricted free agent siya kung sakali ang Jazz mismo ang mamimili ng team kung saan siya may mas magandang trade offer na makukuha para ibigay itong si Kessler. Yan yung problema ng Lakers dahil ang Jazz nung una pa lang gusto nang makuha dito si Austin Reeves at 2 first round pick kaya hindi natuloy yung discussion nila last mid-season pa. Kaya ang Lakers ang may kailangang i-match na trade offer para lang makumbinse itong Utah Jazz na ibigay sa trade sa kanila itong si Kessler. Maraming mga source ang naglalabas at nag-uugnay talaga dito kay Kessler sa Lakers na malaki ang potential na maging landing spot lalo na pagdating sa contractual at strategic situation nila. Pwedeng nga raw mas isipin na lang ng Lakers ngayon ang win now mode at gamitin ang future asset para lang kay Kessler lalo na kung makikita nila na magiging malaking impacto sa championship shape nila para kay Luka Doncic at Lolo Bron. Nagiging mahirap lang kasi talaga ang usapang trade dito kay Kessler sa Lakers dahil sa malaking demand na hinihingi ng Utah Jazz sa trade dahil ang gusto nga nila isang Austin Reeves at 2 draft capital na parang sobra-sobrang araw talaga kung sakali. Dahil kung tatanggapin ngayon ng Jazz una pa lang yung trade offer na binibigay ng Lakers kasama itong si Dalton Knecht
o Rui Hachimura at kasama yung isang draft capital, hindi malabo nga raw na matuloy na itong si Kessler dyan. Dahil yan din naman kasi yung una palang na-offer na ng Lakers sa Jazz, Dalton Knecht plus Hachimura o Hachimura at isang draft capital. Yan yung binibigay ng Lakers dito sa Jazz para makuha itong si Kessler.